Pulang-pulang mga mata ni Amor habang sumisigaw. Walang hiya ka! Kung hindi ka lang sinuwerte, matagal ka nang nasira ni Roman Vertusio! Nasa kalagitnaan na ng pangungusap si Amor nang mapagtanto niyang nawala siya sa kontrol at merong nasabing mali. Nanginig siya mula ulo hanggang paa. Napasinghapang lahat ng nandoon. Kinuha ni Isabel ang baso ng red wine sa mesa at pinaikot ito ng bahagya habang lumalapit kay Amor. Oo, kung hindi ako sinuwerte 6 years ago, masisira mo nga ako. Hindi ba't sinasabi mo anak ka ni Rebecca? Ayaw mo bang mapanatili ang status mo bilang anak ng mga Delor, ha? Ayaw ko ng identity na inaayawan din ng nanay ko. Kaya naman, hayaan mong parangalan kita sa ngalan ng yumao kong ina gamit ang wine na ito. Tumawa si Isabela. Tinaas ang wine glass at ibinuhos ito sa ulo ni Amor. Tumulo ang red wine mula sa kanyang buhok papunta sa kanyang muka at damit. Nanigas si Amor sa kinatatayuan niya. Labis ang kahihiyan niya sa harap ng lahat ng bisita doon. Kinutya ni Megan si Amor na meron siyang mapagtanto. Amor Taylor, ganun ka na ba kawalang hiya para magpanggap na anak ng nanay ni Bella? Hindi ko. Gustong tumakas ni Amor. Hindi? Alam mo ba kung paano nakuha ng nanay mong status niya sa mga Taylor? Alam mo ba na hindi nakipag-divorce ang tatay ni Bella sa nanay ni Bella noong pinagbubuntis ka ng nanay mo? Kaya, hindi ka lang anak sa labas na hindi nananahimik at sinusubukan pang saktan si Bella sa lahat ng paraan, pero isa ka ring gago para nakawin ang identity ni Bella. Pagkatapos magsalita ni Megan, mas dumami ang boses na nabubulungan sa gilid. Gosh, ganun siya kasamang babae? Yun pala isang homewrecker ang nanay niya. Hindi niya kinikilalang sarili niyang nanay dahil sa matindi niyang galit sa paninira nito ng pamilya ng iba? Pagkatapos ng lahat ng drama, nagpapanggap lang palang babaeng ito bilang anak ng mga Delor, ha? Walang modo at walang hiya. Nakipagkaibigan pa ako sa kanya kanina. Sayang lang ang oras ko. Nanghinang katawan ni Amor dahil sa mga komentong narinig niya. Nasirang lahat ng kanyang pantasya. Binaba ni Isabela ang wine glass. Amor, tandaan mo, kahit na ayaw ko ng identity na yan, hindi ka pa rin karapat dapat para dyan. Namnamin niya ang buhay niya pagkatapos ng insidenteng ito. Hindi na niya pinansin ang gulat na ekspresyon ng mga tao sa paligid. Umalis na si Isabela sa banquet. Nakita ni Amor ang madilim na mukha ni Mariela at lalapit na sana para magpaliwanag nang isang sampalan biglang dumapo sa pisngi niya. Kahit si Peter ay nagulat. Maingat palagi ang kanyang nanay sa kilos at manners nito. Hindi ito kailanman nawala ng pasensya sa harapan ng maraming tao. Hindi pa kailanman naloko si Mariela ng ganito. Habang mas lalo niya itong naiisip, mas lalo siyang nagagalit. Ang lakas ng lobong lokohin ako. Hindi, tita, huwag kayo makinig sa kalokohang ito. Kunin mong mga papel na to't lumayas ka sa mansyon namin. Binato ni Mariela ang mga dokumento sa mukha ni Amor at umalis ng hindi lumilingon. Unti-unti na pagtanto ng mga attendees ng banquet na nasira ng atmosphere dito. Kung hindi dahil sa mga bolto na nag-take over at kinontrol ang flow ng banquet. Masisira na sanang buong event. Ilang security guards ang lumapit at sa pilitang pinaalis si Amor. Ang mga celebrities at socialites ay nasaksihan ng eksena at kinutya siya. Nagpanggap ang babaeng ito bilang anak ng mga Delor, ha? Ngayon habang buhay niya ng kalaban ng mga lugaryo. Hanga ako sa tapang niya. Meron siyang lakas ng loob na pikein ng pagkatao niya. Hindi pa kailaman napahiya ng ganito si Amor. Nanginginig siya sa galit. Gagantihan ko siya sa pamamahiya niya sa akin ngayon. Dapat ka mamatay, Isabela Taylor. Mabilis na umalis si Isabela na para bang ayaw niya manatili doon ni isang segundo. Hindi ko kailanman pinlanong bawiin ang identity ko bilang anak ng mga Delor, ha? Pwede nakawin na lahat sa akin ng identity na to bukod lang kay Amor. Dahil isa yung insulto. Isang kamay ang braso sa kanyang bewang mula sa likuran. Nakasuot ka ng high heels. Bakit mas mabilis ka pang maglakad sa akin? Hindi na natakot matumbang babaeng ito. Nang makitang hindi sumasagot si Isabela, binuhat siya ng pa-bridal carry ni Almaro. Nagulat si Isabela at nagpumiglas. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ko! Binuhat siya ni Almaro papunta sa kotse at hindi siya binitawan. Pinisil ni Almaro ang baba ni Isabela at pinaharap ito sa kanya. Anong tinawag mo sa akin nung nasa banquet tayo? Pwede mo bang ulitin? Anong tinawag ko sa iyo? Nang makitang dumilim at naningkit ng mga mata ni Almaro, inalala ito ni Isabela at saka tinulak ang kamay nito palayo. Bigla lang akong nakaisip ng nickname.
Inaasar mo ba ako? Bakit naman yun ang naging pang-aasar ko sa'yo? Almaro McBride, bitawan mo ko! Hinawakan ni Almarong likod ng ulo ni Isabela at marahas ni hinalikan ang mga labi nito. Huminto sa paghihinga si Isabela habang nanginginig ang kanyang mga talukap at nanigas ang kanyang katawan. Samantala mabigat ang paghinga ni Almaro at nag-aalab ang mga mata nito. Ang sparks sa mga mata niya ay tila sinisindihan silang dalawa ng sabay. Pagkabalik sa McBride Mansion, dinala ni Almaro si Isabela sa kama at marahas itong hinalikan. Ang matinong lalaki ay sinakop ang espasyo sa ibabaw niya habang si Isabela naman ay nakakulong sa mga braso ni Almaro ay hindi na makahinga dahil sa agresibong mga halik. Tila lumalabo ng kanyang paningin. Sandali! Bumalik si Isabela sa kanyang sarili. Doon niya nakitang naguhubad na ng damit si Almaro. Perpektong maskulado nitong katawan. Proportion ng muscles nito at halatang six-packs abs. Kung hindi dahil sa palagi nitong suot sa opisina, hindi niya malalaman na maganda palang katawan nito. Kaagad na mulang pisngin ni Isabela. Bella, ayoko na maghintay pa. Dumako sa kanyang tengang mababa nitong boses. Nahuhumaling siya. Nang mawawala na sa katinuan si Isabela, bigla niya tinigil ang lahat ng ginagawa dahil meron siyang naramdamang mali. Tinulak niya palayo si Almaro. Hindi Almaro, hindi talaga ako pwede ngayon. Hininaan ni Almaro ang boses niya. Bella, kung papahirapan mo na naman ako. Hindi, nandito ng dalaw ko. Sinong dalaw mo? Huwag mo na lang siyang pansinin. Tinulak ni Isabela ang pisngin nitong papalapit na sa kanya. Manyak ka, buwan ng dalaw kung tinutukoy ko. Menstrual period. Tila isang malamig na tubig ang sagot niya nang biglang binuhos sa nagbabagang pagnanasa ni Almaro. Yun palang ibig sabihin ng dalaw. Umiwas ng tingin si Isabela dahil sa kahihiyan dahil ang weirdo nang sabihin nito sa isang lalaki. Tinaas ni Almarong kamay at tinaplos ang ulo ni Isabela. Ipagtitimpla kita ng chamomile tea. Ha? Isabela was startled and even a little stupefied when she saw the worried look on his face. Tumikim si Almaro at umiwas ng tingin. Medyo nahihiya. Hindi ba't sabi nila ay nakakaramdam ng sakit ang mga babae kapag meron silang period? At nakakatulong ang chamomile tea para mabawasan ang sakit? Hindi mapigil ang matawa ni Isabela. Depende. Isa ako sa mga babaeng walang nararamdamang sakit. Pero kung gusto ng legendary na si Mr. McBride na magtimpla ng chamomile tea, buong puso ko yung tatanggapin. Tumikaw ang maninipis na labi ni Almaro nang makitang ngiti ni Isabela. Relax at sincere ito kumpara sa normal nitong ngiti. Hindi ito nagpapanggap. Akin na rin na nakakasilaw ng ngiti niya sa sandaling ito. Binaba niyang tingin, ngumiti at tumayo. Okay, bababa na ako para ipagtimpla ka. Nagpapakulo ng chamomile tea si Almaro sa kusina nang sumigaw si Isabela mula sa taas. Akala niya meron nangyaring masama kaya mabilis niyang binaba ang kutsara at tumakbo pabalik sa kwarto. Anong problema? Sumilip ang ulo ni Isabela sa labas ng pinto ng bathroom at nahihiyang sinabi. Naubusan ako ng sanitary napkins. Pwede mo bang utusan si Sam na bilhan ako sa 24-hour convenience store? Huminga ng malalim si Almaro, tensyonadong kanyang mukha. Ako nang pupunta. Paano niya hahayaan ng ibang lalaki na bumili ng ganitong bagay para sa kanya? Kinuha ni Almaro ang car key at mabilis na lumabas. Naiwan ang nasorpresang babae. Nagmaneho siya papunta sa pinakamalapit na convenience store. Etong unang beses niyang bumili ng ganitong item para sa isang babae. At saka hindi niya alam kung anong brand ang ginagamit ni Isabela kaya bumili siya ng isang pakete ng bawat isa. Nang nagpunta siya sa cashier para sa checkout, ang middle-aged na babaeng inaantok sa cashier ay nagising dahil sa tumpok ng mga sanitary napkins sa conveyor belt. Naiiling niyang tinitigan si Almaro. Anong klaseng obsession ang meron sa gwapong binatang ito? Nagdilim ang ekspresyon ni Almaro habang tinititigan siya. Kinuyom niyang kamao, nilagay ito sa kanyang bibig at tumikim. Para ito sa asawa ko. Kasal ka na? O mabuti naman. Doon lang na walang suspetsya ng babae sa kabinalot ng mga sanitary pads. Mabuti na lang ay walang mga customer sa store kapag ganitong oras. Mabilis na umalis si Almaro pagkatapos bayaran ng bill. Nang bumalik siya dalang malaking supot na puno ng sanitary napkins, muntik nang bumagsak si Isabela sa sahig. Umiwas ang tingin si Almaro at inabot ang malaking bag sa kanya. Hindi ko alam kung anong brand ang ginagamit mo. Kaya bumili na lang ako ng bawat isa sa bawat brand. Kumibot ang mga sulok ng bibig ni Isabela at saka kinuhang bag mula kay Almaro.
Salamat. Kaganyang sinarang pinto ng bathroom at sumandal sa likod ng pinto. Namamatay na siya sa kahihiyan. Bumaba sa Isabela at dinala ni Almaro ang chamomile tea sa dining table. Nakonsensya ng konti si Bella sa pagstorbo kay Almaro na lumabas ng gabi para bilhan siya ng sanitary pads at ipagtimpla siya ng chamomile tea. Hindi kailanman sumagi sa isipan niya na ang prestiyoso at sikat na lalaki isasantabi ang social status para ibili siya ng feminine products. Naupo siya sa harapan ng mesa, kinuha ang tas at ininom ang chamomile tea. Saka siya tumingin kay Almaro. Almaro, napagtanto ko lang na mabait ka minsan. Sandaling natulala si Almaro bago siya napangisi. Ngayon mo lang nalaman? Binaba ni Isabel ang tingin at napangiti. Ibang klase kang lalaki kapag seryoso ka. Ngumiti si Almaro habang dahan-dahang tumatayo. Kapag ubos mo ng tsaa, pumunta ka sa study. Meron ako ipapakita sa'yo na siguradong magiging interesado ka. Nagtaka rin si Isabela sa kung anong gustong ipakita ni Almaro sa kanya. Kampante pa siya na siguradong magiging interesado ako. Baka nga talagang kamangha-mangha yun. Nang pumasok siya sa study ni Almaro, nakita niya si Almaro nakaupo sa soft couch habang nakakrus sa mga hita. Nakarol yung mga manggas nito hanggang siko at nakatingin ito sa computer habang nakapangalumbaba. Ano gusto mong ipakita sa akin? Lumapit si Isabela sa kabilang side ng couch at naupo habang si Almaro naman ay hinarap ang monitor sa kanya. Hindi niya inaasahan na nang dumapon tingin niya sa video na nakupo sa screen ay kaagad na namumulang mga pisngi niya sa galit. Umiwas siya ng tingin at sinabing, Almaro, bastos ka! Huwag mo kong idami kung gusto mong manood ng ex-video. Tingnan mo mabuti kung sinong babae sa video. Hindi nagbago ekspresyon ni Almaro dahil wala siyang pakialam sa picture. Nakatunla ang tingin niya sa mukha ng babae. Nanikit ang mga mata ni Isabel at saka dahan-dahan tumingin ulit sa screen. Kahawig na babae nasa screen si Amor. Si Karina Hamilton ba yun? Nagdududa siyang tinignan ni Isabela. Bakit meron ka nito? Hinuli ko mga taong kumidnap sa'yo at umamin sila sa akin. Pinagmasdan ni Almaro si Isabel at mayabang na tinasa mga kilay. Ayaw mo bang malaman kung paano ipinanganak ni Karina si Amor at kung paano niya nasecure ang posisyon niya sa mga Taylor? Nakatikom ang mga labi ni Isabel at magkasalubong ang kanyang mga kilay. Ang alam niya lang ay nakilala ng tatay niya si Karina at nagkaroon sila ng relasyon. Sikretong ipinanganak ni Karina ang anak ng tatay niya pagkatapos ng 2 taon. Nilabas ni Almaro isang envelope mula sa isang folder at inabot sa kanya. Tingnan mo ito, puno ng mga litratong envelope. Isa-isa itong tinignan ni Isabel at unti-unti nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kahit na 20 years nang nakakalipas simula nang makuhanan, ang mga litratong ito'y malinaw na malinaw pa rin ito. Ang babae nagbibigay aliw sa isang grupo ng mga lalaki ay merong makapal na make-up at isang magandang dress. Si Karina nga ito. Sa ilang mga litrato makikita siyang nakikipag-French kiss sa isang lalaki at nagpe-perform ng stripteases habang nakatayo sa mga mesa. Meron pang ilang litrato kung saan napakalaswa niya sa ibang lalaki. Hindi pa kailanman nakita ni Isabel ang wild at seductive side na ito ni Karina. Kahit na isang demonyo si Karina sa impresyon ni Isabela, ibang-iba siyang babae kumpara sa mga litratong ito. Sandali, kung ang dating buhay ni Karina noon ay ganito kagulo, posible bang? Habang pinagmamasdan ng ekspresyon ni Isabela, alam na ni Almaro iniisip nito, naningkit ang kanyang mga mata. Kilalang kilala ng mga tao sa underground freeway si Karina. 9 sa 10 sa kanila ay customer niya. Ang salitang customer ay nagbigay ng general idea kay Isabela. Isang prostitute si Karina noon. Pamilyar ba siya sa mga tao ng underground freeway? Pwede mong isipin yan. Kung hindi siya makakahanap ng grupo ng mga goons na kikidnap sa'yo. Nagdilim ang mga mata ni Isabela, so pwedeng hindi anak ni Dadang pinagbubuntis noon ni Karina? Bahagyang umangat ang mga sulok ng labi ni Almaro. Matalino ka talaga. Hindi nga anak ni Sandro si Amor. Napasinghap si Isabela. Nagawang itago ni Karina ang katotohanan iyon hanggang ngayon. Tungkol dyan, baka hindi rin alam ni Karina kung sinong tunay na ama ni Amor. At sa mga nakalipas na taon ay nagamit lang ang tatay mo. Hindi lang noon. Plano ni Karina ngayon na magkaroon ng anak sa ibang lalaki at ipakilalang bata sa mga Taylor bilang anak ng tatay mo. Natigilan si Isabela, malalim ang kanyang iniisip. Totoo nga, masyadong coincidental. Ang pagbubuntis ni Karina, hindi mo pala talaga siya buntis. Ginagamit lang niya pagbubuntis para ipagpaliban ang divorce. Sa kanya dadalhin ng bata sa mga Taylor kapag nabuntis na siya ng ibang lalaki. Hindi ko inahahayaang mangyaring yun ngayon.
Pinagmasdan ni Isabela ang mga litratong hawak niya. Meron siyang biglang naisip at napangisi. Pwede mo bang ibigay sa akin ang mga litratong ito? Dalhin mo na. Merong bakas ng pagkamangha sa mga mata ni Almaro. Hindi niya pipigilan si Isabela sa gusto nitong gawin. Simula nang sabihin ni Karina na buntis siya, walang anumang inuutos sa kanya si Madam Taylor. Pinagpapahinga lang siya nito para maging malusog ang fetus. Pakiramdam ni Karina ay mapapabuti ang kalagayan nila nang maisip niya si Amor na nagawang makaakyat sa social ladder at naging anak ng mga De Lorja. Si Madam Taylor naman ay nagbago at naging magandang pakikitungo sa kanya. Gayunpaman, kailan ako mabubuntis? Nangangamba na siya ngayon. Ding dong! Merong pumindot sa doorbell. Tumayo si Karina at binuksan ng pinto. Isang courier. Tinignan ng courier ang impormasyon at nagtanong, "Kayo ba si Miss Karina Hamilton?" "Ako nga." Medyo naguguluhan si Karina. Inabot ng courier ang parcel sa kanya. "Meron akong package para sa inyo. Papirmahan na lang." Pumirma si Karina. Pero hindi niya maalala kung anong binili niya sa online. Pagkatapos i-check ang address, napagtanto niyang anonymous ang sender. Kahit na hindi nakasulat ang address, siya ang recipient. Binuksan ni Karina ang parcel habang nakaupo sa couch pero kaagad na namutlang mukha niya na makitang laman ng box. Nanginginig niyang binalot ang package na nasa kanyang kamay. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone niya na ikinatakot naman niya. Nang makitang si Amor ang tumatawag, mabilis niyang kinuha ang package. Dinala ang cellphone sa taas at bumalik sa kanyang kwarto. "Amor, bakit mo?" "Ano? Nalantad ng fake identity ni Amor?" Hindi na magawang kumalma ni Karina. "Paano yung nangyari? Hindi ba't maayos naman ang lahat? Kasalanan ni Isabela ang lahat. Siyang naglantad sa akin, Mom." Galit na galit ako sa kanya. Gusto ko mamatay na siya. Nang mapansing hindi emotionally stable ang kanyang anak, nagalit ang ngipin ni Karina at sinubukang pakalmahin ang anak. "Amor, huminahon ka na muna. Pupuntahan kita pagkatapos kong maayos ang problema ko dito." Pagkatapos ng tawag, puno ng galit na pinagmasdan ni Karina ang package na hawak niya. "Buiset, sino nagpadala ng mga litratong ito? Mga kahihiyan nito sa nakaraan ko. At ang mga taong nakakaalam lang na nakaraan ko yung mga taong nagtatrabaho sa underground freeway. Posible bang nabigo si Ramon at ginagamit niyang mga litratong ito para takutin ako? Hindi. Hindi ko hayaang makuha niyang gusto niya. Hindi ko pwedeng hayaan na malaman ito ni Sandro." Sa Soul Jewelry Studio, nakatanggap si Isabela ng text message at ang laman ng mensahe ay tungkol sa pagpunta ni Karina sa underground freeway matapos matanggap ang mga litrato. Bahagyang umangat ang mga sulok ng mapupulang labi ni Isabela. Mararanasan niya na rin ang lahat ng pinagdaanan ko sa underground freeway. Kailangan ko ipatikim kay Karina ang karma niya. Pumasok si Sebastian sa opisina. "Bella, gusto ka makita ni Madam Logario?" Sandaling natigilan si Isabela at nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Sabihin mo sa kanyang wala ako dito." Hindi niya alam kung paano niya haharapin itong isa niya pang tiyahin. Kahit matapos malaman na mula sa mga De Lorja ang nanay niya, hindi kailanman ginusto ni Isabela na tanggapin ang identity na yan. Kahit ano pang identity ng nanay niya, nakaraan na yun lahat. Tumalikod si Sebastian at pinasa ang mensahe kay Mariela. Alam ni Mariela na ayaw siyang makita ni Isabela kaya wala siyang sinabit marahang tumayo. "Sa ibang araw na lang ako pupunta." Tumango si Sebastian at pinanood ang pag-alis nito. Sa Pearl Jewelry, nakatanggap si Sandro ng tawag mula sa ospital. Meron sinabi sa kanyang doktor at kinakabahan siyang nagtanong, "Kamusta naman ang baby?" Sumagot na maikli ang doktor at kaagad na dumilim ang ekspresyon ni Sandro. Saka siya sumagot, "Sige, pupunta na ako ngayon." Nang magising si Karina, napagtanto niyang dinala siya sa ospital at puno siya ng mga pasa na makakuha lamang sa isang klaseng insidente. Bigla niyang naalala na noong binisita niyang underground freeway para hanapin si Ramon, isang grupo ng mga taong nag-inject sa kanya ng ecstasy. Pagkatapos noon, unti-unting nabuo ang pira-pirasong alaala sa isipan niya. Napahawak siya sa kanyang noo. "Buisit, paano ito nangyari?" Naranasan ni Karinang magdrogang yun noong bata pa siya pero hindi niya na yun sinubukan ulit. Kaya mabilis siyang naka-adapt sa pangalawang dose. Pero ang mga lalaking yun, bumukas ng malakas ang pinto. Sandaling nakita ni Karina si Sandro sa labas ng pinto. Nagbagong ekspresyon niya. Lumapit si Sandro sa kanya. Madilim ang ekspresyon. "Dear, magpapaliwanag ako." Isang sampal ang bumagsak sa pisngi niya. Mabilis na lumapit ang doktor at pinigilan siya.
Sir, kumalma kayo. Hindi kumalma si Sandro. Paano siya kakalma ngayon? Dinuro niya si Karina. Bakit ka nagsinungaling sa akin na buntis ka? Kung hindi dahil sa doktor, sinong makakaalam sa kasinungalingan niya? Binaliwala ni Karina ang sakit sa kanyang pisngi at natatarantang nagpaliwanag. Dear, hindi ko gusto magsinungaling sa'yo. Mahal kita. Ayaw ko makipag-divorce sa'yo. Mahal mo ko? Nakita ni Sandro ang mga pasa sa katawan ni Karina at nagdilim ang ekspresyon niya dahil sa matinding galit. Isa kang malandi at meron ka pang lakas ng loob na sabihing mahal mo ko? Dear, hindi to katulad ng iniisip mo. Pinagsamantalahan nila ako. Biktima ako. Gusto ko ng divorce. Ano? Nagulat si Karina, hindi siya makapaniwala. Inalis ni Sandro ang kamay ng doktor sa braso niya. Tinignan niya ng masama si Karina. Hindi karapat-dapat na maging asawa kung isang babaeng puno ng kasinungalingan, lalo na tumuntong sa Taylor Manor. Umalis si Sandro sa ward at hindi na lumingon. Dear! Dear! Bumaba sa kama si Karina pero mabilis na bumagsak sa sahig dahil nangihina pa rin ang mga binti niya. Kahit ano pang iyak niya, hindi niya na mapapabalik si Sandro. Naupo na lang siya sa sahig at humagulhol. Nang makita ito, nakaramdam ng simpatya ang doktor sa pinagdadaanan niya. Tumayo muna kayo, madam. Tinulungan siya ng doktor na makabalik sa kama at bigla namang hinawakan ni Karina ang braso niyang doktor. Paano ko napunta sa ospital? Merong nagsabi na biktima kayo ng assault at wala kayong malay kaya dinala kayo dito sa ospital. Pero umalis kagad ang taong yun at sinabihan na lang kami na tawagan ang asawa niyo. Nanginig si Karina dahil wala siyang natatandaan. Meron nag-frame up sa akin. Nang umalis ang doktor, ibinagsak ni Karina ang lahat ng gamit sa mesa dahil sa sobrang galit. Tila merong mga sapot na bumabalot sa kanya. Hindi niya ito makita kaya siya nahulog sa patibong. Halos hindi siya makahinga na mapagtanto niya ito. Muling bumukas ang pinto ng ward. Si Isabel at Sam na naman ang pumasok sa ward. Karina, ano pakiramdam matikman mong ginagawa mo sa iba? Unti-unting napalitan ng madilim na ekspresyon ni Karina ng puot. Ikaw yun? Ang bruhang itong may pakana nito. Kalmadong ngiting na sa mukha ni Isabela. Karma, kaya bakit hindi ko gawin ang ginawa mo sa akin para mabuong istorya natin? Pagalit na tumayo si Karina at lumapit kay Isabela. Walang hiya ka! Papatayin kita! Humilo si Sam at kagad na pinadapa si Karina sa sahig. Nangako siya kay Elmaro na hindi niya hayaang masaktan ang asawa nito. Napaluhod si Karina sa sahig. Ayaw niya sumuko. Isabela Taylor, ang lakas na lubong gawin nito sa akin. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito sa tatay mo? Dahan-dahan tumingin si Isabela sa kanya. Sa tingin mo ba'y maniniwalang dad ko sa'yo? Isabela Taylor, hindi alam ng tatay mo ang totoo mong kulay. Ilalantad kita. Galit na galit si Karina. Naging pabayakot na hulog sa patibong na sinetap ng bruhang ito, pero sisiguraduhin kong gagantihan ko siya at ipaparanas sa kanyang impyerno. Hindi mo ba natanggap ang mga litrato? Ang matapang na ekspresyon ni Karina ay dahan-dahang napalitan ng takot ng marinig yon. Sa kamarahang nagtanong si Isabela, kapag napunta sa mga kamay ng dad kong mga litratong yon, sa tingin mo ba'y maniniwala pa rin siya sa'yo? Nanginig si Karina. Tinitigan niya mga mata ni Isabela na para bang nakatingin siya sa isang maganda at makamandag na ahas, dahilan para mataranta siya. Ikaw! Anong gusto mong gawin? Natatakot talaga si Karina. Ang laki ng pinagbago ng ekspresyon niya at sa huli ay nagmakaawa pa siya. Bella, kasalanan ko. Pwede mo ba ako magpatawad? Pakiusap, huwag mo ibigay ang mga litrato sa tatay mo. Ang tatay mo na lang natitira sa akin. Hindi ako pwede makipag-divorce. Humingi ng tawad si Karina at humagulhol na nagmamakaawa kay Isabela. Sino mang makasaksi sa eksenang ito'y maaawa. Gayunpaman, matagal nang kilala ni Isabela ang mag-ina. Kahit napakawalan niya ito ngayon, hindi niya na ito uulitin sa susunod. Magpapatawad ang puso ni Isabela pero depende yun sa kung sinong kaharap niya. Mas gusto niya pang ipakita ang kabutihan niya sa mga pulubi sa kalsada kaysa kina Amor at Karina. Napagtanto mo lang na dapat ka magmakaawa sa akin ngayon? Pero nung ginawa mo sa akin noon, hindi ba't masayang masaya ka na nag-set up mo ko? Bella, patawarin mo ko, pakiusap. Patawarin mo ko. Pinapangako kong hindi na ulit ito mangyayari. Gagawin kong lahat ng gusto mong gawin ko. Hindi ko lang pwedeng hiwalayan ang tatay mo. Anong mangyayari kay Karina ngayon nalantad ng mga lihim na pinakatatago niya? Saan kaya pupulutin ng mag-ina? Yan ang ating aalamin
sa susunod nating kabanata.